Pagdating sa dinuguan ay mas prefer ko talaga yung dinuguan na malapot ang sauce. O 'di ba ang perfect niyan sa mainit na kanin? Basahin natin ang Levitico 17. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ayan, sagrado po yan eh. Ibinigay ng Diyos yan dugo, hindi para kainin. Sabi niya, ibinigay ko sa inyo sa dambana para pantubos ng inyong mga kaluluwa. Sa Israel po, meron silang dambana o altar kung saan inilalagay nila yung dugo ng hayop, ng kambing, ng baka, ng toro. At yun ay kanilang inihahandog sa Diyos bilang handog para matubos ang kasalanan ng tao. Yun po naman ang larawan ng dugo ni Kristo pagdating niya sa lupa, nung panahon niya, yung dugo niya ay natigis sa Kalbaryo. Basahin natin ang Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Kita nyo? Ayon sa kautusan, maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kaya ang ama pumayag na ang kanyang anak ay patayin sa krus. Pakinggan nyo sa 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Ayan, tinubos ng sariling dugo ang iglesia ng Diyos, ang sabi po sa Biblia. Doon sa isang salin, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. nakita nyo po, maliwanag na yung pagkabuhos ng dugo ni Kristo, yun po ay naging kaligtasan para sa loob ng iglesia ng Diyos na sinasabi sa Biblia. Kaya yan pong dugo ay isang bagay na sagrado para sa Diyos. Alam nyo kapatid, huwag naman pong magagalit ang kahit na sino. Si Adan, inilagay sa halamanan ng Eden, sabi ng Diyos sa kanya dun sa Henesis, nakibasa mo nga kapatid na Luz, yung sinabi ng Diyos sa 2:16, patuloy. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Tingnan ninyo ang sinasabi ng Biblia. Lahat ng puno makakain mo naman isa lang yung bawal kung sumumpong ang katakawan nitong si Adan, pati ba naman yung bawal, kinain mo pa Yung ibang mga tao ganito po wag naman magagalit Buti pa sa doktor naniniwala huwag kang kakain ng baboy, masama. Huwag kang kakain ng manok, masama. Huwag kang kakain ng hipon, masama. Bakit pag doktor ang nagbabawal, di natin tinatanong, bakit? Bakit? Tinatanong ba natin doktor? Kasi alam natin, mas may alam yung doktor kaysa sa atin. Ikaw, kahit na kung naniniwala ka sa doktor, pag sinabing bawal ang manok, hindi ka nakakain ng manok. Hindi mo naman tinanong kung bakit. Bakit naman ang Diyos ang nagbabawal? Tanong ka tayo ng tanong. Hindi ba? Kaya naman, ang Diyos naman kasi justisya, kahit na siya ay otoridad, pwede naman natin siya tanongin. Anong tanong? Bakit po bawal ang dugo? Ayun ang sagot ng Diyos. Ang dugo, sagrado po para sa Diyos. Igalang natin yung kasagraduhang inilagay ng Diyos sa dugo. Yung dugo pala, larawan ng pagpapatawad natin. Sa pamamagitan ng dugo, nalilinis ang ating kasalanan. Kaya kung gusto niyong kumain ng tinumis, wala tayong magagawa. Nasa sa inyo po yun.